Ciao! Hello everyone! Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung magkano ba ang babayaran natin pag nag-apply tayo ng mid-level dito sa Taiwan. Ganito guys, kung halimbawa i-apply ka ng amo mo ng mid-level, siyempre ano natin yan opportunity natin yan. Pero guys, mayroon kasi yung bayad. Sa ating mga kagaya ko, mga caretaker, mga live-in caregivers, ang babayaran natin 23,000 to 26,000 sa Taiwan money yan. Hanggang isang buwang sahod. Tapos, kung sa mga factory, mas mataas. 33 yata pataas. Ganun. Basta magkaiba. Kasi magkaiba naman yung sweldo. Tapos guys, halimbawa, meron kasi mag-iingat din tayo. Pag siningil ka ng broker mo ng ganun, 23, tapos mayroon din kasing amo, galante, sila nagbabayad, lahat sila magbabayad ng mid-level, tapos mga airs, basta ganun, mayroong amo na nagbabayad. Pero swerte ka kung yung amo mo nagbayad, di ba? Pero guys, kailangan alamin mo dun sa amo mo na nagbayad siya or hindi. Kasi merong mga broker na mga swapang. O kung nagbayad si amo, tapos siningil ka ng broker, di paldo-paldo ang mga broker. So, kailangan alamin mo kasi may broker talagang ganon. Mayroong ganun talaga. Pero yung broker ko naman mabait. Pag sinabing yung amo mo nagbayad ng ganun, huwag ka nang magbayad. Ganun yung amo ko. Pero sa mga broker, mayroon kaibigan kong ganun. Mayroon talagang bayad. Doble yung binayad. Ganun. Kaya mag-ingat tayo sa maging aware tayo sa mga broker natin minsan kasi sila may mga ganun. Kaya mas maganda yung nagtanong ganun sa amo mo. Kasi yung broker, siyempre magsinungaling din yan. Na sinabing, dapat ikaw magbayad kahit nagbayad na yung amo. Ano ba ganun? Kaya si amo talaga ang maging tulay natin. Kaya sa mga nag-apply dyan ng mid-level, kailangan alamin natin. Kasi magdoble-doble, ganun. Trabaho naman ng broker yan, 'di ba? Nagbabayad tayo tapos magbayad pa tayo malaki tapos yung amo natin, 'di ba? Kailangan natin anuhin. Okay guys, sana may natulungan, sana nakatulong sa video na ito. Bye!